Did you know na meron daw kahinaan ng Diyos? May napanood ako sa YouTube, sabi niya, meron daw kahinaan ng Diyos. Aba, nung pinagmasdan ko siya mabuti, kakilala ko pala siya. Kaya pinuntahan ko agad yung comment section niya. Kaya lang naka-close. Sabi ko, sayang. Kung naka-open yan, tadtarin kita ng tanong. Kaya wala akong maitanong sa kanya ngayon, sa inyo ko tatanungin. May kahinaan nga ba ang Diyos? O, tara, pag-usapan natin. Ang hirap ng may kahinaan. Alam niyo, yan ang nagiging problema kapag hindi ka nag-aaral, kapag hindi ka nag-a-undergo ng hermeneutics, puro ka eisegesis, yan ang mangyayari. Kung saan mo kinukuha yung mga salita na yan, wala naman sa Bible yan. Basahin mo yung full context ng 1 Corinthians 1:25, hindi kahinaan ng Diyos ang tinutukoy doon. Isipin ninyo ha, kung may kahinaan ng Diyos, unang-una, hindi siya perpekto. Ikalawa, yari ka kay Satanas. Maiisahan ni Satanas ang Diyos. Bakit? Kasi si Satanas, diyan pumapasok sa kahinaan natin. Kaya nga tingnan niyo yung sinabi ni Pablo, na 3 beses niyang dinalangin na tanggalin yung thorn in the flesh niya, na nagiging pamalo ni Satanas sa kanya. So isipin ninyo, kung may kahinaan ng Diyos, may pamalo si Satanas sa kanya. O, di ba? Hindi pwedeng mangyari na mayroong kahinaan ng Diyos. Sabi sa 1 John 4:8, God is love. Hindi po sinabing God has love. Kung hindi, God is love. Kaakibat ng kanyang pagka-Diyos ay ang pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ganito lang yan. Yung clown, kapag tinanggalan mo siya ng mascot, ordinaryong tao siya, hindi siya clown. Pero, ang isda, tanggalan mo ng ulo, tanggalan mo ng buntot, tanggalan mo ng hasang, isda pa rin siya. Kaya hindi mo pwedeng ihiwalay sa Diyos ang pag-ibig dahil likas sa Kanya ang umibig. Lahat ng ginagawa niya ay puno ng pag-ibig. Kaya isang kalokohan na sabihin mo may kahinaan ng Diyos. So alam ko naman ang tinutukoy nila doon eh. Ang tinutukoy nila ay ang kahinaan daw ng Diyos ay ang tao. Mapagmahal daw ang Diyos. Well, totoo yan, pero hindi kahinaan ang tawag doon. Ang tawag doon ay Diyos na mapagmahal. 'Di ba? Hindi ko na sana papatulan yung nakita ko sa TikTok ngayon eh. Kaya lang, naisip ko, syempre, kawawa yung madadala, lalo na yung mga perverted. So, alam nga nila na pag sinabi mo may kahinaan ng Diyos, ang pag-ibig ang kahinaan, ay maliligaw sila ng gusto. So, ang big idea pa rin nun, ang Diyos ay perpekto at walang kahinaan. Doon sa nag-vlog niyan, at sa mga naniniwala dyan, mag-aral kayo. Mag-aral tayo. Sabi nga ng Panginoon, di ba? My people perish because lack of wisdom. Gayon din si Pablo. Kaya siya natutuwa sa mga taga-Berean Church, it is because sinasaliksik ang Biblia. So wag nating bigyang kahulugan ang Biblia. Hayaan natin ang Biblia ang magsalita para sa atin. I-discover natin kung ano yung sinasabi ng Biblia. Daan tayo sa hermeneutical pattern. Alamin natin ang pag-divide ng scripture para hindi tayo maligaw. Again, kay Jesus, tayo ay charito, karito, pinagpala dahil sa kanyang ginawa sa krus. Did you know